Ano dyan? Lucky. Sa labas. Oh! Beautiful. Yes, sirree! Sige.
Okay, so what's up guys? Natapos ko na ang aking bagong Lego set na APU from the Matrix Revolutions. So, hindi siya actually official na Lego set. Nakita ko, siya ay MOC. Sinerch ko, my own creation. So, parang mga fan-made something siya na Legos made from other parts. Ayan, kaya, and kung sino man nakaisip na bumuo nito, yan, napakaangas, napagaling. Hindi talaga ako ganun ka-fan ng Lego, pero I'm a big fan of those bulky mecha suit trope sa mga movies. Kaya tulad niya, Matrix Revolutions, yung sa Avatar, yan. Fan ako ng mga ganyang klase ng mga mecha. Gundam. Yan. So, yung Hulkbuster. Yun. Sana yun. Mga ganong klase ng mecha design. Gusto ko. So, pag-usapan muna itong figure na to kasi sobrang ganda. Di ko na na-record kung gaano tagal ko itong binuo. But it took me about like half a day. So, siguro mga between 6 to 9 hours. Pero syempre may mga breaks in between yun. So yan, then tsaka ko siya nabuo. Pag-usapan muna natin to, itong maliit na to. Kasama sa mga accessories to eh. Parang pinaka delivery system, kung napanood nyo yung Matrix Revolution, mayroon silang delivery system through this parang one-wheel, yan, one wheel na hinihila. Sana walang tao. So meron siyang extra ammo packs. Dalawa yan, extra yan. Halagay dyan. And marami pang actually extra parts, Lego parts doon, para pwede mo siyang ma-extend. Ay, yan, natanggal. Natanggal siya sa ilalim. Yan, pwede mo siya ma-extend. Pwede mo siyang mataas pa. Dadagdagan mo yung mga Lego parts. So, napaka ganda. Kuhang-kuha yung sa movie. And syempre, pag-usapan na natin yung APU unit na to. Yeah, let's go. Medyo mahirap lang. Una sa lahat, very detailed looking. Napakaganda. Ito yung front. Pakita natin. Yung likod maganda rin. Ito muna. Side. Yan. Side. Sa likod. Yung mga mecha pieces niya sa likod yan. Diyan yung mga art. Sobrang detalyado talaga. Mga mechanized parts. Ang medyo gripe ko lang dito itong mga nasa likod. Kasi kung minsan, madali matanggal tulad nito. You know. Hindi siya nagpop-pop dito. Talagang sabit lang siya. So, hindi siya for plating talaga. Plaything. More on for display lang din talaga siya. Hindi mo kung original na Lego set siya talaga. I guess, I get na parang fan-made lang siya. Pero hindi ko alam kung may official talaga na yun Lego. Kasi may instructions to. Meron si Captain Mifune, yung pilot dito. Pero itong nabili ko, wala. Talagang yung mecha lang siya. Tsaka ito. Pinaka parang, kung tatawag natin dito eh. Motorcycle delivery. Ganon. Dalawang tao pa ngayon. Yung isa yung, syempre, pilot si Captain Mifune. Isa isang nagdadala nito. Pero okay din naman. Wala na namang problema rin sa akin. Kasi, hindi naman din false advertising yung pinagbilan ko nito, which is online sa Lazada. Talagang wala siyang pilot. So, nung dumating na walang pilot, wala na problema. Pero nag-work na ako kasi yung instructions niya, which is sa online ko nakuha. Sa online binigay, is may pilot. So, baka meron talagang mas original pa dito. May pilot. So, yeah, I had fun building this thing. My first Lego set. May mga parts lang na medyo mahirap. Tulad na ito, yung ammo belt. Yan, medyo pahirapan lang sa paglagay kasi
medyo nagpo-pop off siya. Hindi siya yung talagang elastic na ano. Ito, medyo matigas siya. Gumagalaw pero matigas. Stiff. Yeah. And hindi nga siya masyadong kapit dito. Nakaslant siya dito. So, hindi ko na mapakita eh. Pero slanted siya. Pero yan. Yung cockpit niya sobrang detalyado. Cockpit. Yung controls ng paglalakad. Ito yung pinaka firing controls. Sobrang detailed. Overall, sobrang angas ng Lego set na to. Ang gripe ko lang dito rin is, yun yan, hindi siya for plaything, for display. So, kung gusto mong, tawag dito, gusto mong i-move siya, medyo dahan-dahan ka lang kasi magpo-pop off yung parts. So, may mga parts talaga na sobrang luwag pa. Hindi ba sobrang luwag, pero talaga magpo-pop off siya. Siguro ganun na, first time ko makabuo ng Lego, so di ko alam kung ganun ba talaga siya. Lalo na yung mga gantong movable. Kasi ang kadalasan ko na makikita ang Lego, yung mga planes, mga cars. So wala ganong moving parts. Ito meron. Marami. So yan. Very color accurate. Nagka-problem lang ako dito. Naputol ko kasi to. Yung pinaka-rod na to, sobrang higpit. Di siya makapasok. Naputol ko. So ginawa ko lang siya ng paraan. Engineering naman siya. So ibang-iba siya dito. Sa kabilang side. Oh, yun. Medyo nag-pop off na yun. Dito sa gilid, yun, oh. Tanggal na. Wait lang. Ayusin natin saglit. Yan, so nabalik ko na. So, yan sabi ko, may mga parts na hindi talaga siya sobrang nag-snap into place. But overall, sobrang angas ng figure ito. Nabili ko siya online sa Lazada. Meron din sa Shopee. Nabili ko siya ata sale. Ito, tulad yan. Yung braso niya natanggal na rin. Sale ko siya nabili. Around 700. Pero ngayon nasa 1,000 plus na yung set niya. So, I'll link down na lang in the description below kung saan ko siya nabili. Set na yan. So, I'm gonna rate it. I had fun building this thing. Siguro yung pagkaka-package niya lang, medyo maguguluhan ka. Kaya inayos ko rin muna siya kasi hindi siya naka-bag according dun sa kung saan part siya involved. Talagang sama-sama siya. Dalawang bag lang siya na malaki. Kita nyo naman sa video kanina. Overall, I like this set piece. Perfect for display. I'll give it siguro 8 out of 10. That's it. So mukhang ito na yung first out of many Lego sets na mabibili ko for collection. Malalaman pa natin. And that's about it. This is Anakin and see you next time.